Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ilang oras nga ba ang trabaho ng domestic helper dito sa Hong Kong? So guys, kung nag-expect kayo ng 8 hours na trabaho dito sa Hong Kong, wag na. Mahaba yung oras na trabaho namin dito. So yung iba is grabe, hanggang madaling araw yung trabaho. Kaya huwag kayong mag-expect na 8 hours yung pahinga or yung trabaho nyo dito sa Hong Kong, walang ganon. Or 8 hours yung pahinga nyo dito sa Hong Kong, walang ganon. Ako, nasanay na ako na 5 hours lang yung tulog. Ayan, kaya nung pag-uwi ko, kulang ako sa dugo. Alam nyo, kapag nire-regla ako, 2 araw na lang, konti pa. Kaya hindi ako nakakaubos. Ang dami kong napkin dito. Kasi wala, hindi na uubos yan. Siguro ilan lang yung magamit ko sa isang sa isang buwan, sa isang reglahan ko. So, yung gising ko sa umaga is 5:45 and then yung tulog ko is hindi tulog, yung tapos ko ng trabaho. Yung simula ng trabaho ko 5:45, yung tapos ko ng trabaho is 11. So, ganun siya haba. Minsan nga, mas malala pa dyan lalo pag yung bata, walang pasok sa school, tapos nung umaga, akala may pasok, tas wala pala. Gising ako ng 5:45, tapos tulog ko 12:00 na, ganun. Ganun yung tapos ng pahinga ko, umabot pa nga sa 11:45 yung tapos ko ng trabaho. May umabot pa nga sa time na hanggang 1:00 talaga. Yan. So, dito sa Hong Kong guys, iba-iba. Pero karamihan dito is yung tulog yung kulang. Nasanay na lang. Ayan. Yun pa naman talaga yung pinaka talaga na kailangan marami yung tulog mo. Kaya bumabawi ako kapag holiday ko. Kaso minsan, yung parang nahihiya ka ba? Kasi yung amo ko sa gabi naghahanda ng lahat ng gamit na kakailanganin niya kinabukasan. Ibig sabihin nun, maaga sila aalis. Kaya kailangan, 8:00 pa lang mahigit, kailangan gising ka na para i-asikasuhin yung tubig kasi kailangan nila yun. So, ayun, maaga pa din ako nagigising. Pero kagabi, day off ko ngayon, kagabi, pa lang, 12:00 pa lang. Grabe, sobra na yung antok ko. Kaya, nakatulog ako agad, 12:30. Dati kapag day off ko, natutulog ako ng late. Pero kagabi, sobra grabe yung antok ko. Kaya, 12:45 at 12:30, tulog na ako. Tas nagising ako kanina, 8:30. Gusto ko pa sana matulog uli. Kaso, baka magising ako 10:00 na. Tapos yung amo ko nakatunganga na, nag-aantay na ng gawain dun sa kusina, nag-aantay na ng tubig, ganyan. Kaya ayoko din magising na gising na sila kasi hindi na ako makakagawa. Minsan nga hindi pa ako nakapag-toothbrush, kakagising ko lang kapag day off ko, kailangan mag-asikaso na agad ako kasi gising na sila. Kaya kailangan mas maaga-aga ako ng konti gumising. Yun lang yung bawi ko. Tapos kapag holiday yan, nakakabawi ako. So, yung start ng trabaho dito guys, unlimited yan. Pag start mo ng 5:45, tuloy-tuloy na yung trabaho mo. Wala na yung pahingaan. Magpahinga ka siguro, pagkape mo, ayan, makaupo ka konti. Tapos trabaho na naman, unlimited trabaho. Masaya lang ako kapag wala yung bata, kapag nasa school. Kasi may tulog ako sa tanghali, 2:00 hanggang 3:00. Pero minsan, kinukuha pa yan ng amo ko. Kumakain pa siya, nagpapaluto pa sa akin ng 1:30. Kakain siya 2:00. Iyon dapat yung start ng tulog ko, 2:00. Kinukuha niya pa yan. Kasi nga, asikasuhin ko pa siya, ugasan ko pa yung mga sa kusina. 2:30 na ako natatapos. Akit ako agad dito sa kwarto. Natutulog ko pa yung 30 minutes. Kasi guys, ang tama na nap or yung tinatawag na idlip is dapat yung pinakamahaba, 30 minutes lang. 15, 20, 30 minutes, pwede yan. Hindi, pagising mo, hindi masakit yung ulo mo. Totoo yan. Pero pag lumagpas na dyan, medyo pagising mo, mainit yung ulo mo, parang kulang ka sa tulog, ganyan. Pero pag mga 30 minutes, 15, 20, siya, masarap sa pakiramdam pagising. Yun yung totoo or tamang oras ng nap. Ayan, so, ng idlip, ayan. So, yan, pero yung iba talaga kawawa kasi yung trabaho nila maabot na ng 1:00, 2:00. Dati guys, mabagal ako maghugas ng plato. Tagal ko matapos. Pero ngayon, natututo na ako na, yun nga, natututo na ako na, na bilis-bilisan konti yung paghugas. Medyo matrabaho lang naman sa akin. Yung mag-aasikaso pa ako ng pagkain ng bata na lulutuin kinabukasan. Halimbawa, magluluto ako kinabukasan ng prito na baboy,
tapos gulay, dalawang klase ng gulay, tapos yung almusal niya na itlog tsaka sweet potato. So gabi pa lang nililinis ko na yung gulay, tinatanggalan ko na yan ng mga bulaklak o kung ano dyan dumi. Tapos yung baboy, ini-slice ko na yan ng maliliit. So talaga, minsan minced pork, yung tadtarin mo pa yung baboy ng maliliit. So mahirap, yun yung nagpapabagal sa akin, tsaka yung maghugas ng mga bottled water. Kasi iisa-isahin mo pa, mabusisi yun. Tsaka hugasan yung lunchbox ng bata. Pero the rest is okay na. Sa plancha din, dati paborito kong magplancha, pero ngayon hindi na. Kasi yun yung kumakain ng oras ko. Siguro din, mabagal-bagal na din ako kumilos ngayon. Kasi nauumay na ako magtrabaho. Pagod na ako. Gusto ko na talaga magpahinga. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong matulog. Gusto kong kumain. Ayan. Kawawa na naman ako dito. Alam niyo yung pagkain ko parati, gulay. Pero at least yung binibili ko na gulay is talbos ng kamote. Malaking tulong siya sa akin, guys, kasi ngayong buwan malakas yung regla ko kasi nga medyo may dugo ako sa katawan. Tapos umiinom ako ng vitamin, yung Myzi, iron. Ayan, so para sa dugo, ayan, umiinom ako para kahit pa paano. Kaya medyo malakas yung regla ko kasi na-worry ako sa tag 2 days lang na regla, konti pa. So yun, kumain-kain ako ng madami, tas gulay. Ang problema lang sa gulay, pag puro ka gulay, mabilis sa isang araw, 2-3 beses ka mag-CR. Kasi, siya, nilalabas niya kaagad. Tapos, ang bilis ko magutom. Ayan, kawawa talaga. Gusto ko talaga ng karne. Naiyak ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong kumain. Ayan. Tapos ayun na yung inaano ko dito, na yung oras nga ng trabaho, talaga, yun yung nirereklamo ng halos karamihan sa mga domestic helper dito sa Hong Kong, yung oras ng trabaho. Kasi talaga, paguran talaga dito. Gusto nila every kailangan bayad. Kada minuto na bayad dapat trabahuan mo. So ayan lang, medyo guys, huwag kayong mag-expect na may 8 hours kayo natulog. Swerte nyo pag yung amo nyo pinatulog kayo ng 8 hours. Malaking bagay yun. Thankful kayo dun kasi kami hindi namin naranasan yun. Siguro mga 80% ng mga katulong dito sa Hong Kong kulang sa tulog. Lalo na yung may mga katabi na mga bata. Lalo yung katabi nila matulog. Yung mga alaga nilang bata. Yung mga 3 years old, 1 year old na bata, 2 years old katabi mo matulog. Yun yung mahirap kasi padidiin mo pa yan, ganyan. May oras siya ng dede. Yun yung mahirap talaga. Lalo na yung mga OFW dito sa Hong Kong na ang binabantayan is mga matatanda, yung senior na hindi na natutulog sa gabi, gumagawa na ng mga kung ano-anong mga kalokohan yung mga matatanda. Yun talaga yung mahirap, yung wala ka masyadong tulog, tapos mabigat yung ulo mo. Kaya yung iba guys nahihimatay, tapos na diretsyo na matay na talaga, natuluyan. Meron akong na matanda yung kasama niya, sila, yung matanda kaharap niya, nakaupo siya sa upuan sa bench, tapos yung matanda kaharap niya. So akala ng mga dumadaan natutulog pa yung katulong, yun pala patay na yung katulong. Sa sobrang pagod, nahimatay, hindi ko lang alam kung ano nangyari. Basta nakaganyan siya. Tas yung matanda na alaga niya nasa harap niya din. So akala ng ibang tao natutulog lang, tas may isang katulong ba na ginising siya kung bakit ganun. Kunyang ganun. Hindi na kumikilos, wala na. Tapos na parang wala na, hindi na siya humihinga. Yun, tinawagan niya na ng pulis. Ayan, tas nalaman, patay na pala yun. Kaya, kailangan din natin, kapag day off, bumawi-bawi ng tulog. Yun yung ginagawa ko. Kaya hindi ako lumalabas na pag day off. Kasi, pagkatapos ko gumising yan sa umaga, 8:00, bumabalik pa ako sa paghiga. Natutulog pa ako kahit konti. Ayan, para may lakas ba. Tas sa gabi, maaga-aga din akong natutulog. Ayan. So, ginagawa ko lahat ng mga gawain ko. Nagkakat na ako ng mga kuko niyan sa gabi para mabilis akong makatulog. Hindi ko na nga naiisip na bunutan yung kilay ko eh. Minsan lang ako nagbubunot. Ngayon lang ako nagbunot ng kilay guys kasi nga ako. Sige na, sabihin ko na sa inyo. Nag-apply na kami ng visa papuntang Amerika. So, nag-process na kami ng papel. So, kinukumpleto ko na ngayon yung mga requirements. So, kanina, kailangan ko ng passport size na photo. Ayan. So, nagpaano ako kanina. Pa-picture ako. Kaya, nag-ayos-ayos ako kanina paglabas. Nag-asikaso ako ng kilay. Ayan. So, passport size.
Kailangan kasi to sa ano namin, sa application namin I-129F. Ayan, so yun yung K1 visa or yun yung fiancé visa para makapunta ako ng US. Ayan, so naasikaso na namin. Every time kasi na mag-aaway kami ng boyfriend ko, ako lang naman yung nakikipag-away. Every time na nakikipag-away kami, nakikipag-away ako sa kanya, the more na inaano niya na mag-process na ako ng papel. So, every time na nag-aaway kami, yun yung ginagawa niya. Yung kinokompleto niya na ng fill up yung mga form. Tapos yung kulang na lang ngayon is yung picture ko, tapos yung passport ko na copy. Tapos ipaprocess niya na. Pero matagal pa yan bago ma-approve. Siguro mga 4 months. Ayan. Kaya yung iba natatagalan kasi nga, ano pa, tawag nito, habang nag-aantay sila sa Pinas ba, ganyan. So ako, habang ginagawa namin yan, pwede pa akong magtrabaho. Ayan. Tapos sa Pinas, magme-medical pa ako niya na magbabiometric, ganyan, chuchu, bago ako ma-approve. So, marami pa akong bigas na kakainin bago ma-approve yung US visa ko. Pero at least, tatry natin. Kasi mas malaki yung sahod doon kapag nakapagtrabaho na ako. Siguro mga 250,000 pesos. So, malaking bagay na yun. Ayan. At saka, hindi na ganun kahirap yung trabaho ko. Hindi katulad dito. Doon, kailangan mo lang ng 40 hours sa loob ng isang linggo. Ayun yung minimum na kailangan pagtrabahuan ng katulong ng worker. So, mas malaki yung hindi ka pagod na pagod. Yung boyfriend ko is parang 3 araw yung holiday niya. Ayan, pero every day tag 12 hours yung trabaho niya para may OT siya. Ayan. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo. Mahirap yung trabaho natin as domestic helper dito sa Hong Kong. Pagod, puya talaga yung kalaban mo dito. So, tiyagain mo lang. Siguro masasanay ka din. Masasanay kasi ako nasanay na din eh. Pero yun nga lang, minsan parang matutumba ako. Ayan, parang nahihilo ako. Lalo nung bago ako pauwi ng Pinas, doon ko naranasan na yung katawan ko sa loob ng 2 years is nanghihina na siya. Kahit nandyan yung amo ko, kahit nagbabasa ako ng libro para sa bata, nakakatulog ako, nakaupo, ganyan. Grabe, siguro mga 1 buwan na ganun yung nangyari sa akin. Hindi ko mabawi-bawi ng tulog na kada day off, hindi ko mabawi, kulang. Kaya pag uwi ko, tinuduhan ko talaga ng tulog. Magugulat na lang yung mama ko kahit nakasandal yung binti ko sa dingding, nakatulog na ako. Yan, 2 kami ng boyfriend ko, tulog kami ng tulog. Kasi nga, yung parang binabawi ko yung pagod ba, tapos yung pagkain talaga. So, yun na lang yung isipin nyo, bawi na lang kayo pag uwi. Isipin nyo na lang na hindi naman lahat ng oras or araw is nandito tayo sa Hong Kong. Hindi to permanente, kaya tiyagaan na lang talaga natin. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.